Eto na, mga sangkay ang hinihintay po natin. Mayroon pong tila baga nagbabadyang magandang balita na dapat pong malaman ng mga Pilipino ngayon. DDS ka man, Dilawan, or mga Marcos, dapat mo itong malaman. Alright guys, so pag-usapan po natin mga sangkay itong pambihirang balita ngayon. Tungkol po dito sa matinding mangyayari, no? Sa Pilipinas. Meron po kasing magandang balita. Pero mga sangkay, bad news po ito para sa Meralco. Alam niyo kung bakit? Malalaman niyo po ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo magsimula, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, isubscribe niyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated dito sa mga ginagawa po nating vlog. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so magandang pag-usapan to mga sangkay kasi ito po yung balita. Ito yung update ngayon mga sangkay. May mangyayari na. Ayan. System loss sa bill ng kuryente. Target maalis ng Senado bago magpasko. Mukhang ipapriority po ito mga sangkay. Kasi ito po yung isa sa binakbakan ng presidente natin. Kasi may itong tinatawag na system loss. Ito po yung pinapabayaran ng Meralco sa mga consumers na dapat hindi. Mga sangkay. Kasi matindi po talaga as in sobrang lala ng ginagawa ngayon ng Meralco mga sangkay. May mga ibang May mga ibang nasa condo. May nakita pa akong post. No, ito friend ko to. Sa Facebook. Nag-post siya ng kanyang bill ng kuryente nasa 20,000 mahigit. Saan niyang condo? Ngayon, paano umabot daw doon? Mga sangkay yung nakatira lang naman doon. Kasambahan niya na wala naman pong ibang ginagawa doon. 'Di ba? So, nakapagtataka daw mga sangkay, bakit umabot ng 20 mil? Talaga may malaking problema mga sangkay, no? At nakakakaba ko. Kahit nga ako, kinakabahan mamaya, yun, ganun kalaki din yung ano natin, bill ng kuryente. Diyos mio marimar. So, ngayon, mga sangkay, ito na. Target daw po itong maalis ng Senado. Itong system loss. Ito yung nawawalang kuryente. No, kasi may mga gumagamit po may mga nagja-jumper, 'di ba? Halimbawa, yung ganyan, I don't know sa iba, mga sangkay. Ngayon, yung nawawalang kuryente, papabayaran 'yun. Kahit mahirap ka, umayaman ka, pare-parehas kayo magbabayad 'yan. Naklanto ko mga sangkay, hindi ko alam paano ginagawa 'yun, baka sobra-sobra pa 'yan eh. Kasi sandamakmak na bayarin po yung iba mga sangkay pagdating po sa Meralco eh. Kahit nga po yung mga mayayaman, alam nyo, kahit yung mga mayayaman, nagreklamo. Kasi parang imposible naman na umabot. May umaabot ng 80,000, umaabot ng 100,000, babayaran sa kuryente. Diyos mio, marimar, kaya nga po ang dami po ngayong gustong magkaroon ng solar energy, no? Or may mga solar panel. Kahit ako mga sangkay, nagtitingin-tingin din po ako ng solar kasi bala ko rin magpa-install. Kasi kinakabahan po ako sa kuryente. Iba po talaga, mga sangkay. Talagang wala kang peace kapag dumating na po yung kuryente bill, diba? Naglanto ko So, target maalis ng Senado. So, tingnan po natin. Kakayanin ng power industry ang pasanin ng technical at hindi raw kakayanin ng power industry ang pasanin ng technical at non-technical system loss sa mga bill ng kuryente ayon sa Presidente at CEO ng Meralco. Target naman ng Senado na maalis ito bago magpasko. Ayun, yan ang magandang regalo sa mga Pilipino. Hindi lang to ang makikinabang kasi dito, hindi lang mga loyalista, hindi lang mga dilawan, hindi lang kumbaga lahat. Kahit DDS, kahit sino pang tao yan, pare-parehas naman tayo Pinoy. Lahat ay makikinabang. So, ito yung gusto natin makita mga sangkay. Sana po talagang totohanin. Yan ang aking sinaksihan. Panahon na
para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kasunod niyan, pinamamadali na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagtatanggal ng system loss sa electricity bill. Sabi ng Senate Committee on Energy, target nilang maipatupad ito ngayong taon. Ayun. Target po namin bago magpasko. Actually, target po na Malacanang by end of August. Gusto po na Malacanang talaga matanggal ho yung system loss. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Eh, sabi ko medyo mahirapan po. Pero sisi Oh, ayan, mga sangkay. Maganda yan na maipatupad na kasi malaking ginawa po to sa mga Pilipino. Actually, mga sangkay, ang kailangan pong gawin dyan nila, hindi lang Meralco ng iba pang mga nagpo-provide ng electricity sa buong Pilipinas. No, ang gawin ninyo para wala na yung mga jumper na yan, itanim nyo sa ilalim ng lupa. 'Di ba ganyan po yung yung ibang mga bansa na mga mayayaman, nasa ilalim talaga ng lupa yung mga kable ng kuryente. Wala na silang mga poste. Ang poste na lang sa kanila yung mga tower na pinagmumulan po ng source ng kuryente. Pero yung mga barangay o mga nasa syudad, wala na. Kasi ang problema sa Pilipinas, mga sangkay, especially pag sa Metro Manila, yung Meralco, nagtantokwa kayong mga taga Meralco, bakit naman ganyang klaseng ginagawa nyo spaghetti ware yung buong Metro Manila? Tingnan nyo yung mga nyo. Tingnan nyo yung paligid ng mga pinaggagawa ninyo. Spaghetti ware everywhere sa Metro Manila. Well, di lang naman Metro Manila yan. Kahit sa iba pang mga lugar, mga sangkay. Kung gusto nyo maayos, mawala na yung system loss, ayusin nyo yung sistema. At saka huwag nyo ipapasa sa consumers yan. Kumpanya nyo yan eh. Buti sana kung kumpanya yan ng gobyerno. Eh di sana gobyerno yung sasagot. Mga Pilipino yung magbabayad. Pero hindi eh. Company nyo yan. Sinasabi nyo hindi magsusurvive eh. Magkano nga yung kita nyo? Magkano yung kita nila ito. Meralco, pumaldo daw, sabi ng report na ito, 26 billion net income na itala sa unang 6 na buwan ng 2026. Kita nyo, tapos sasabihin, malulugi daw, di nila alam saan babawiin. Diyos mio, Marimar. sipagan nila ang pagdinig dyan, kaya napag-usapan na yan kanina. Unang tinalakay ang non-technical system loss o yung kuryenteng ninanakaw ng iba pero binabayaran ng consumers. Kita nyo, tingnan nyo yung spaghetti wire. Diba? Spaghetti wire. Kaya may mananakaw talaga. Alam niyo mga Pinoy, nako, mahirap na lang magsalita. Ang dami po mga loko-loko. Diba? Kaya din natutokso sila kasi tingnan nyo naman, spaghetti wire eh. Tingnan nyo, Nakaw ng iba pero Nakantoko, tingnan yung spaghetti wire na yan. binabayaran ng consumers. Iba pa ito sa technical system loss o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable mula sa mga planta. Parehong may value-added tax o VAT ang mga ito. Mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Pero ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission wala pang detalye kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Yung sa SONA ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun? We have always supported the removal of the VAT. I would have to check with the Secretary if it was something that was discussed with her, Mr. Chair, and we will revert to Kayo sa ERC being the regulator. Hindi po. Kasi ang ine-expect kong answer nyo kay Senator Risa, yung timetable, Naungkat din ang sinabi ng Presidente at CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan na hindi kakayanin ng power industry kung sila lamang ang papasan sa technical at non-technical system loss. Sabi ng DOE at ERC, kung system loss mula sa ninakaw na kuryente lang ang ipapapasan sa industriya, kaya naman. Dahil po ang non-tech Tataka talaga ako mga sangkay, Bakit ipapasa sa mga Pilipino yung
problema ng kumpanya nila. Problema nila yun. Private yan eh. Hindi naman yan public. 'Di ba? Yung mga consumers yung magbabayad. Anak ng toko. So nakakalungkot no na ganito na pala talaga ang napakahabang sistema. No, since Corazon Aquino, 'di ba? Ganito kahaba yung sistema na ganito na katagal yung sistema na ito mga sangkay. Tayo mga Pinoy yung nagbabayad. Galing. Paldo talaga yung may-ari ng Meralco pala, mga sangkay. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ito, target na pong maalis ng Senado itong system loss charges. No, yung binabayaran po ng mga Pilipino na nawawalang kuryente na dapat problema ito ng kumpanya nila. Pambihira. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.